Eto na nga po mga bossing ko, dumayo po kami sa SM para bumili po ng air fryer. Yan, ayan po ay nasa kulang-kulang 6,000 kasi 5,999 po yan. Ngayon po, ayan, sasalang na po natin, pakita ko po sa inyo. Nagandahan po ako dito dahil sabi nga po ay magandang klase at matibay naman daw po ito. Kaya ito po ay binili ko po kaagad, kasama ko po ang aking sister. Ngayon po, dahil sa ang air fryer ay nabubukod po yung mantika po niya, para nasasala yung mantika niya na hindi mo na kailangan pa nalagyan ng mantika dahil nagmamantika siyang kusa dahil yung pinakabalat mga bossing ko ng manok ay kumbaga lalagpak doon sa mismong salaan. At syempre meron na akong minarinade dito na manok. Ayan nga po, dalawang lagayan po yan. Tig-anim na pieces lamang ang pwedeng ilagay dito, kaya napadalwa po siya dahil medyo maliit yung lagayan. Pero kung tutuusin, kung kayo ay magmamarinade, bumili na kayo ng malaking lagayan para isang sahugan lamang po yung mga toyo, yung mga sahog na yan para hindi masayang. Pero syempre kapag natapos yan, hindi ko yan itatapon dahil gagamitin ko pa ulit sa susunod na marinade kung kayo ay nagtitipid at nanghihinayang na itapon yung pinakasarsa na pinang-marinade. Ang pinang-marinade ko lang naman po dyan ay toyo, tapos kalamansi. Naubusan pa nga kami ng kalamansi, kumuha pa ako doon sa tanim po namin. Pagkatapos, nilagyan ko rin siya ng paminta at ganon din po ng bawang. Dinikdikan ko ng bawang. Ang kagandahan dito mga bossing ko sa air fryer na ito ay may mga nakasulat na po siya. Kung halimbawa chicken, nasa 200 po yung temperature, tapos nasa 25 minutes lamang. Yan, meron pong isda at saka kung ano pa yung mga pwedeng lutuin dito, ultimo mga fries or kaya po steak, yan nga po yung nasasala po siya. Kasi sa iba, meron kami ibang gamit na parang kumakatas mismo yung mantika pero nandun lang, hindi siya nasasala. Kaya may nakapagpayo sa akin, sister ko nga po, na ito daw ay mas maganda dahil nasasala at lumalagpak sa baba yung mismong mantika. Kaya kaagad po ay bumili po ako nito mga bossing. Ngayon po, at saka wala kahirap-hirap, pero syempre, para mas masarap ang ating lulutuin, i-marinate na po natin ito. Or kaya po, halimbawa sa isda naman, lagyan na natin ito ng pampalasa at ganoon din po kung gusto nyo lagyan ng kamatis or sibuyas, pwede rin naman. Ayan po mga bossing. Yan, sandali lamang po yan, walang kahirap-hirap, tutunog lang po yan kapag tapos na. Basta iwanan nyo lamang yan at iset nyo lamang po, sundin lamang kung ano yung nakalagay dito, kung ilang temperature at ilang minuto lamang po yan. Tapos makakagawa ka pa ng iba habang ikaw ay nagluluto. Kaya kumbaga ito ay iwas din sa kumbaga yung sa oras, kung lalo na kung marami kang ginagawa. Yan. Ngayon, waiting po kami dahil gutom na talaga kami. Medyo na late na po ito mga bossing. Kasi syempre inaantabayanan din po natin kapag ako'y wala nang ginagawa. Yan. Ang mister ko tagalagay lang ganyan. Pero ayaw niya magsimula na mismo siya dahil parang kailangan kaming dalawa para hindi daw magkamali. Ayan na, ilagay na. Ngayon, papasok na po yan dyan. Tapos syempre, yun, click-click lang po muna doon sa may gilid kasi touchscreen po siya. Pero totoo niyan, hindi talagang gusto ko yung touchscreen. Gusto ko yung di ikot-ikot at mas mura dito. Meron kasing 3,400, yun, ganon. Maliit-liit dito. Kaso nga lang wala ng stock, kaya dito ako napadpad sa kulang-kulang 6,000 pesos. Ayan na nga po, ayan, pag-aaralan natin, first time po kami nakagamit ng ganito. Yan, kaya pag-aaralan po natin. Pero pag kami ay namalengke, magmamarinade na ako para salang lang ng salang habang nagluluto na rin mga bossing. Yan, isiset lang po natin, pinag-aaralan namin. Ngayon, yung pala doon sa kabila, ayan, nasa 200 yung temperature, tapos 25 minutes. Yan, ganyan dapat ang pagsiset. Yan, 25 minutes. Yan, tapos sa kabilang side, 200 ang temperature. Tapos, pindutin nyo, dapat pala pipindutin kung halimbawa may mga drawing naman, halimbawa legs ng chicken, tapos may mga steak, fish, fries, depende sa niluluto. Ayan. Ngayon, kailangan pindutin yung mismong chicken.
Ayan, may mga araw-araw po dyan. May guide naman po. Sundan lang po natin. Talaga namang kumukulo-kulo na ang tiyan. Nag-ringtone na po mga bossing ko ang tiyan. Yan, waiting po tayo habang tayo po ay nag-aantabay. Nito pong napakasarap na chicken. Ito kasi sabi ng kapatid ko talagang masarap po siya kapag naluto. Pero syempre, depende rin mga bossing ko sa pagmamarinate ninyo. Yan, kailangan tutusok-tusukin yung balat. Kasi nung tinigman po namin, medyo ang may lasa lang yung mismo unahan. Pero juicy yung nasa loob mga bossing. Kaya masarap po siya. Ngayon, tutusok-tusukin mo na lang para manuot yung mismong pagmamarinade po ninyo. Tapos, kailangan nakaharap siyang ganyan kapag isinalang ninyo at wag nakaganon para lutong-luto ang loob. Syempre, yan na mga bossing ko. Excited po kami lahat. Una-unahan mga bossing ko na sa pagtikim. Ayan, magsisimula sa aking bunso. Yan, napakainit. Pero yung loob po niya, juicy. Parang kumain ka sa kay ni Roger mga bossing. Pero syempre mapapamura tayo dahil tayo mismo ang gumawa. At saka fresh yan. Tayo mismo yung namamalengke mga bossing. Ayan na. Napakasarap mga bossing. Hindi dry yung yung loob po niya. Kapag para ba yung sa Jollibee, di ba pag sa Jollibee parang iniingatan pa rin juicy pa rin yung nasa loob. Ayun, merong siyang ganun na effect. Hindi siya dry. Yan, ang sarap. Ngayon, syempre, meron tayong second batch, yung 2 piraso, kasi 6 ang laman doon sa isang Tupperware po namin. Ayan. Sabi ng mister ko, panalo daw.